Mukhang malaki talaga ang kumpiyansa ngayon nitong si Luka sa nabuild ni Rob Pelinka na bagong roster sa paligid niya mismo. Sa kanya na kasi mismo nanggaling na sa tingin nga raw niya na nasa magandang posisyon na sila ngayon at sobrang excited nga raw yan na maglaro next season. Ikaw ba naman ubusin halos lahat ng ka-flexibility nila ngayon para lang mabuo yung contender team para mismo rin sa kanya. Sinong hindi gaganahan? Halos umabot kasi sa 200 million ang multi-year contracts na ginamit ng Lakers para dito kay Kessler, Quentin Grimes, Sexton at Mamu sa offseason na to. Based sa salary cap analyst after na masign nila si Kessler at iba pa. Kung isasama yung contract nila kay Von Looney, Zaire Williams at Matisse Thybulle, halos lalagpas na ang Lakers sa 250 million sa overall payroll nila. Kaya halos umabot na sila ng bahagya sa luxury tax line pero nananatili pa rin sila sa ilalim ng first apron. Kaya dyan mismo naging limitado ngayon ang offer nila sa mga veteran contract na possible pumasok sa free agency at possible kung sakaling gumalaw sila ngayong off-season, kakailanganin na talaga nila na mag-waive o mag-trade ng player para magkaroon ng spot pa sa regular roster nila. Based kasi sa mga report, kahit ang Lakers sobrang naniniwala ngayon na itong si Walker Kessler ang pinakamalakas na two-way center na makakalaro ni Luka. Kaya tumataas yung kumpiyansa nila. Isa pa, nakuha nila sila Quentin Grimes, Colin Sexton na upgrade sa perimeter nila plus additional pa nitong si Matisse. Ang problema, wala pa yan sa regular roster nila dahil lumagpas na sila sa 15-man. Kailangan nilang mag-waive pa para ipasok yan sa regular spot nila sa 15-man rotation. Kaya hindi pa tapos ang Lakers ayusin ang roster nila para sa susunod na season. Kahit si Reeves sa report, sobrang sayang araw niyan na nakuha na nila itong si Walker Kessler. Halos ilang season rin kasi talaga nilang hinabol yan na hindi na kasi dapat nila makukuha yan kung hindi pa umalis si Lebron. Dahil halos yung kabuang contract ni Lebron ang ginamit nila sa offseason na to para makagalaw ng maayos at makapag-sign ng mga free agent player. Nag-ship sa Whiteman yung mga to. Yung ibang analyst naman sinasabi na kahit nakuha nila itong si Kessler at nagkaroon ng perimeter upgrade, hindi pa rin nga raw nakikitang sapat yan para umabot sila sa champion contender team. Ang front office kasi halos ginagawa ngayon ang roster build na kaparehas nun sa Dallas Mavericks na umabot ng championship game. Ang problema kasi nun, si Luka may kasamang Kyrie Irving. Hindi lang umaasa sa kanya ang Dallas nun. Merong best option sa offense itong si Kyrie na mismong nakikita ngayon sa Lakers na walang versatile o veteran player na katulad ngayon nitong si Irving na pwedeng makatulong ngayon nitong si Luka, lalo't hindi pa naman talaga proven si Reeves sa playoffs. Kaya nga nagkakalat pa yan. Kaya yung iba sinasabing nagkamali rin talaga ang Lakers na hayaang umalis si Lebron na veteran at eksperyensado na sa playoffs at finals na pwede sanang sumuporta kay Luka at Reeves. Yan yung malaking pagkakamali base lang sa mga analyst. Sa ESPN report at base mismo sa NBA insider na si Anthony Slater, hanggang ngayon patuloy pa rin na tinatawagan ni Rob Pelinka ang Atlanta Hawks about dito kay Jonathan Kuminga. Ang ganda na ng offer sa kanya nung una pa lang ng Lakers starting role agad. Pero kasi nagde-demand yan ng malaking contract around 25 to 20 million per year dahil parang si Kuminga naniniwala na pang all-star caliber na siya. Kung si Reeves nakakuha ng max deal sa Lakers, mukhang yan din malamang sa susunod ang hahabulin yan. Sinusubukan pa rin nilang humanap ng paraan para magkaroon ng magandang deal pero hanggang ngayon kasi isang buwan na ang dumadaan, wala pa ring offer na tinatanggap si Kuminga sa off-season dahil nga wala rin talagang team ang interesado na magbigay sa kanya ng 25 million na contract. Masyado kasing mataas yan. Yung Lakers ngayon yung pinaka-interesado sa kanya, depende pa yung magiging lagay niya. After din makakuha ng team si Lebron, possible kasi na magbago ang ikot ng free agency market. Kaya yan din mismo yung inaantay nitong si Kuminga
Nag-offer ang Lakers ng 2 years 20 million lang, samantalang siya kasi naghahanap ng kontratang aabot sa 20 to 20 million ang average na annual o mas mataas pa depende nga raw sa structure ng deal. Lumagpas na ang Lakers kasi sa luxury tax line, nananatili silang nasa ilalim ng first apron pero limited na ang exception na pwede nilang gamitin ngayon. Kung mag-a-add sila around 20 to 25 million contract sa isang player na walang kapalit na salary reduction, pwede silang umabot sa restriction. Ngayon, naghahabol pa rin itong si Pelinka kay Kuminga pero hindi alam kung paano yung gagawin nila. Kailangan muna nilang magbawas talaga ng malaking kontrata kung gusto talaga nilang habulin si Kuminga. Kailangan muna nilang i-trade yung kontrata nitong si Jared Vanderbilt o ibang trade option nila, maglipat ng iba pang salary o mag-waive ng player para magkaroon pa sila ng sapat na cap space. Kung hindi mangyayari nga raw yan, walang legal way para sa salary cap nila na mabibigay kay Kuminga kung aabot yan sa 20 to 25 million per year. Kaya nga yan din yung bagay ngayon na hindi pa rin tapos ayusin ng Lakers Na ngayon sa mga report, possible talaga na hindi pa tapos itong si Pelinka dahil sobrang interesado talaga yung mga yan na makuha itong si Kuminga sa free agency market at possible sign and trade deal lang rin kasi talaga ang pwede nilang gawin para mangyari yan.